Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng Hulyo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:20 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, patungkol po dito sa pagpaslang kay Mima Alicia. Nung una kong nakikita ito, parang fake news kasi wala pa sa mainstream media eh. Pero nung dumami na kagabi, bandang alas 9 ng gabi, ay totoo na. Kaya ay oras kasi yan na nagpre-prepara ako ng iba-vlog ko eh. From 8:30 to 9:30 ng gabi. At ito na ang naisipan ko na i-vlog. Itong pagpaslang kay Mima Alicia. Wala pa. Wala pa sa media. Yan po kagabi yun pero ngayon pagbukas ko alas 5 o quarter to 5 ng umaga ay ang dami nang tumatalakay. Pero nga ay ginawa ko ito kagabi kaya ito lang muna ang tatalakayin ko o ang title ko, Pagpaslang kay Mima Alicia, wala pa sa media. At marami nga ang nagtataka marami. Pero hindi na natin tatalakayin yan. Ang tatalakayin natin dito ay yung ako kasi ang tinatalakay ko dito, inuugnay ko agad sa Biblia eh. Yung mga pangyayari, inuugnay ko po sa Biblia. At doon ako tatalakay. Opo. Ngayon ay gabi daw, Huwebes, July 16. Kinumpute ko yung oras ng pagpaslang. Huwebes, July 16, gabi. Pinasukan yung bahay o ay hindi natin alam kung apartment yan o kwarto dyan sa Caloocan. Pinasukan at pinagbabaril. At may kasama ata yung live-in partner, may tama din daw o sugatan din. Yan Caloocan po yan. Hindi na sinabi kung saan banda dyan sa Caloocan, pero yun nga talagang pinaslang talaga. Opo. Ay 24 years old. Si Mima Alicia, vlogger, content creator, at saka idagdag ko pa, ay hard-hitting po ito, commentator. Opo. Aywan ko lang kung nagsusulat din ito sa comment section sa dyaryo. Hindi ko alam pero makwan din yung mga sinasabi niya ay talagang pwede ring scriptwriter Pero hindi ko alam kung nagsusulat siya. Ako kasi doon ako nauna doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Matagal na po. Pero bandang huli ay umayaw na rin ako kasi binubura nila Ay sayang, pinaghirapan ko tapos buburahin nila. Ay lalo na ganyan ang sinusulat ko din doon mga patungkol sa Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa sitwasyon na yan? Tapos buburahin ay hinintuan ko na. Ito na ngayon, lumipat na ako dito ngayon sa YouTube. Ngayon ay ito si Mima Alicia, nung una ko napanood ito, siguro una, pangalawa, pangatlo, ay maihahambing ko po ito kay Ka Percy Lapid. Opo.
bagamat si Percy Lapid ay talagang ah, professional talaga o maraming alam talaga o ay Iglesia ni Cristo pala yun eh. Kaya bumibilib ako sa kanya talaga. Saan niya kinukuha? Mayroon siya kasi mga verse na hindi ko alam eh. Kaya kako ito noon, sabi ko kay Percy Lapid, parang pastor ito kako. Pero hindi ko pa alam na kung siya INC o Iglesia ni Cristo. Nung nalaman ko na Iglesia ni Cristo siya, ay tama ka ako kasi may mga aral talaga mga Iglesia ni Cristo eh. Opo, na kinabibiliban ko rin. Lalo na yung mga mabababa ang ranggo. Yung mga ordinary members. Pero pagdating na dun sa yung mga pinuno nila, dun ako hindi believe. Kasi ginagamit nila eh. O minamanipulit nila ang mga tao o ang tawag dyan ay yung hindi lang oppression eh, kung hindi yung mamaya makakuan ko anong tawag dyan, parang minamanipulit nga eh, ano ba yun, yung may tao ka na hindi ko makuan eh. Parang combination ng oppression at saka manipulation eh. Exploitation. Ayan po ang tawag dyan. Ini-exploit nila ang mga members nila. Exploitation. Opo. Nakukumbinsi nila, tapos maniniwala sa kanila, tapos i-exploit na nila. Kaya yun ang ayaw ko lang doon sa mga yung namumuno ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ay ito pro-government siya ngayon eh, si Mima Alicia. Pro-government. Pero ang hindi ko lang gusto sa kanya, pero hindi ko naabutan yun po ha. Kasi naabutan ko ito, pro-government na siya eh. 3 years ago ay 21 years old pa siya noon nung una ko siyang napanood. 21 years old, sabi niya 21 years old siya eh. At yun nga, taga Samar yan eh, o Bisaya. Hindi ko alam kung nag-college siya o hindi ko alam pero sa tansya ko sa kanya, baka nahinto siya ng pag-aaral o hindi siya nakagraduate. Ngayon ay ang ayaw ko lang sa kanya na inaamin naman niya siya ay dating supporter ni Duterte. Yan po yun lang ang sa bagay, si Percy Lapid din ganun din Duterte rin yan Pero ako ay tahasan ko pong sinasabi sa inyo, hindi po ako naloko sa mga patutsada ni Duterte. Kasi ako po ay nagbabasa po ako ng Biblia Ngayon, lahat ng sinasabi mo, kukuha ako ng 3 sentence o 3 topic mo. Pag-aaralan ko yung mga style mo, yung mga sinasabi mo, at yung mga pananaw mo sa buhay. Pag-aaralan ko po yan. Ngayon, ihahambing ko yan. Ano yung advice ng Panginoon patungkol dyan? Kaya ako noon, nung narinig ko yung mga patutsada ni Duterte, right away, sinabi ko na sa sarili ko, parang may katok ito. Opo. Lalo na nung pumunta doon sa University of Pangasinan, ay malapit lang po yan sa amin. Taga Sambales po ako sa Yupang, at doon siya tinanong o pinagtatanong sila kasi mga kandidato po sila Ano ang gagawin nyo sa West Philippine Sea, yung sigalot sa West Philippine Sea?
ay yung iba nahihirapan sumagot eh. Pero siya ay kumikiro lang eh. Kumikiro. Sasakay daw siya ng jeepsi. Ay wala na kako yan. Sa isip-isip ko ay formal yung nagtatanong. Totoo yung tanong. May problema tayo dyan. Ay tapos ang sagot niya, sasakay siya ng jeepsi. Ay walang kwentang tao kako yan. Walang kwenta. O kaya hindi alam mag-reason si Duterte. Ngayon, yun nga ang pinagtatakahan ko eh. Bakit ito si Mima Alicia at saka si Percy Lapid ay nakumbinsi na mag-Duterte? Yun lang Pero makuan din hanga din ako sa kanila dahil inamin nila at saka bumaliktad sila agad. Opo. O parang umalis sila. O binitray nila. Binitray nila agad. Parang si Kwampo, parang si Olongapo Mayor James Gordon, hindi ba? Nung bandang huli, inaaway na hindi ba? Magkaaway na sila Pero matagal din po bago nangyari yun. Yung iba, nag-obserba lang ng isang taon, umayaw na. Ayan po At doon nga bumibilib ako sa ganun. Pero ganun pa man, hindi kita kinabibiliban dahil naluko ka Yun po. At yun po ang masasabi ko dito kay Mima Alicia. Pumanig siya kay Duterte Tapos bandang huli ay sinalungat na niya at ngayon ay pumapanig na siya kay Marcos. Ay ako, pumapanig din ako kay Marcos. Pero masusing pag-aaral ang ginawa ko. At saka hindi ako yung kasi may katuruan po ang Biblia na huwag ka magtiwala sa tao. Yung po ang katuruan ng Biblia Tao lang yan Magtiwala ka sa Diyos. O ang nagtitiwala sa mga princes o mga tao o sa mga authority ay delikado yan. Mas maganda magtiwala ka sa Diyos. Ayan po Ngayon, pero ito si Marcos, kaya gusto ko siya kasi pinag-aralan ko yung style Pinag-aralan ko At noon pa, siguro 1 year ago, nag-vlog na ako patungkol dito. Ito kako si Marcos, ginagamit ito ng Diyos kako. Ginagamit ng Diyos. Yun ang vlog ko. Pero hindi ako supporter ni Marcos, hindi. Pero alam ko, ginagamit kako ito ng Diyos. Kasi wala namang iba na gagamitin ang Diyos kung hindi siya Yung dating kasangga, hindi ba? Yung dating uniteam, yung dating kaalyado o sinuportahan. O ang sinasabi ko nga dyan ang nagpanalo kay Marcos ay yung pagdadaya ng mga Duterte sa vote counting machine. Yung po ang sinasabi ko dyan. Kaya itong hinagpis, hindi ba? O yung sakit ng ulo o sakit na nararamdaman ng mga Duterte dahil sila ang nagpanalo ay bigla ngayon na bumaliktad. Ay pero hindi bigla po yan, hindi bigla. Talagang ganun yan, babaliktad yan kasi nga may Diyos Ang Diyos kasi gagawa ng paraan at doon nga nag-umpisa sa humihingi si Sarah ng 500 million sa confidential fund ay binigyan ng 125 million kasi nga walang budget hindi ba? Wala ay binigyan, ay ginastos lang ng 11 days. At may nagsasabi in 24 hours ginastos. Ay iyan ngayon ang pinagmulan. Hindi ba? Ang Diyos kasi ay siya ang gumagawa ng mga ng mga pagkakataon. Hindi natin kayang gawin yan. Pero ang Diyos kaya yan para bumaliktad o para mag-away, para singilin si Duterte sa mga pinaggagawa niya. Yan po ang paliwanag ko dyan. Ngayon ay nadamay na ito si Mima Alicia. Pero ang masasabi ko lang po dyan ay condolence. Condolence na lang sa mga naulila. At malungkot din ako
Kasi isa din ito sa hinahangaan ko eh. Ito si Mima Alicia. Pero nung bandang uli, hindi ko na pinapatapos yung mga vlog niya. Pag nakuha ko yung idea niya, okay na. Kasi nga hindi ko rin kayang ituloy-tuloy na manood. Hard-hitting nga po ito eh, hard-hitting. At kung mayroong persilapid, ito ang katapat niya, counterpart na babae. Opo, matindi po ito, ano? Hindi ko kaya yung mga salita niya, although na tama, pero kahit na tama, mayroong salita kasi na hindi mo na dapat sabihin eh. Wala akong nakikita doon sa mga salita na ginagamit niya. Wala akong nakikita. Kaya nga lang ay may diin eh. O paulit-ulit ay hindi na dapat yun. Minsan lang okay na. Ganun po yan. At saka sa amin, bilang mga born again, iniiwasan namin yan eh. Iniiwasan namin. Kasi ang gusto namin ay makumbinsi namin kayo without a word. Ayan po ano. Convince them without a word. Para ang paniniwalaan nila yung gawa mo. Yun nga eh. Hindi ba? Without a word, makukumbinsi mo yung asawa mo na maniwala sa'yo. Bakit? Ay nakikita niya eh. Na faithful ka. Yun po eh. Without a word, you can convince them. At nag-uumpisa yan sa asawa o sa kasambahay o sa mga kakilala. At iyan nga, mga nanonood ng vlog. Ayan po, no? Ngayon ay condolence, at pati na dun sa mga vloggers na supporters niya. Ako ay, din po ako eh, ano bang tawag dun? Subscriber niya ako eh. Oh. At bihira po ako kumuha ng ganun. Bihira po ako, sa mga like, madali lang. Pero yung subscriber mo ako, bihira po. Mabibilang ko lang po sa daliri ko ang kinukuha ko na subscriber ako. O isa na yon si Action Man, hindi ba? Si Action Man, magaling din bumanat yun eh. Hindi ba? O, pero nga ay, although na pinapanood ko sila, ay saglit na lang. Opo. Marami, siguro mga kwan sila yan, 7 yan eh, na talagang kinabibilibang ko eh. Oo. Ay, pero nga, hindi naman ganun, Ngayon, condolence din sa mga, yung parehas na paniniwala o layunin o paninindigan ni Mima Alicia. Yan po, kasi may mga kasamahan din siya o katulad ko na supporter niya ako o kaya ay sympathizer niya o kaya ay subscriber niya o kaya ay naniniwala ako doon sa pinaglalaban niya. Opo. Ayan po, ay condolence po sa ating lahat, Ngayon, ito lang po ang isi-share ko sa inyo, itataas ko lang patungkol dyan sa pagpaslang. At ito ang parati kong binabanggit na yung mga lumalaban sa mga kasamaan, delikado po talaga ang buhay niyan eh. Delikado. O kaya may kapalit. Kaya pinag-iingat po tayo ng Biblia. Ito po sa 1 Peter 5:8, be sober. O ito, una pa lang be sober ay itong sober yung mapayapa. Be sober, be vigilant, o vigilante. Dapat ay alisto ka, hindi ba? Kailangan yung paligid mo ay kontrolado mo o kaya ay mayroon ka mga mata dyan. Vigilante. Maari yung kapitbahay mo o mata mo yun. Kung may aali-aligid dyan, i-video agad, hindi ba? Ganun lang po yan eh. Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ayan po eh. Kung tayo ay lumalaban po sa kasamaan
o sa mga korupsyon o sa mga fake news lumalaban tayo, ay mag-ingat po tayo o kalmante lang. Be sober ito, kalmante lang ito and be vigilant. Mapagmatsyag po tayo. Sapagkat because your adversary, hindi ba? Yung ating mga kalaban, dahil daw ang ating mga kalaban, the devil, nilagay dito, walks about like a roaring lion. Parang umaatungal na leon. Umaatungal, yung kwan, sumisigaw na leon, hindi ba? Umaatungal na leon na humahanap ng kanyang masisila o makakain o mapapatay. Yun po ang sinabi sa Biblia. 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, yung kalaban nyo, o yung kalaban natin, ay the diablo o the devil, hindi ba? Walks about like a roaring lion. Umaatungal po yan eh. At ano po ang ginagawa ng leon? Hindi ba kinakain yung mga, kasi carnivorous po yan eh. Hindi ba? Yun po ang sinasabi ng Biblia. Seeking whom he may devour. Ayan po. Kaya ano ang sinabi? Mag-ingat. O be vigilant. Hindi ba? Ay sa John 10 verse 10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Yung mga magnanakaw, the thief, sabi niya the thief does not come except ay sa iba kasi wala na yung ang pagkasulat ay yung magnanakaw ay pupunta lang dito para magnakaw. To steal, to kill, o papatay po To kill and to destroy. Sisirain yung buhay mo. Hindi ba? Pero ako, sabi ni Jesus Christ, Jesus Christ said, I have come that they may have life and they may have it abundantly. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ay kaya ko kinuha ito, ay iyan nga papatay Magnanakaw na, hindi ba? At kung nagipit yan, papatayin pa yung mga testigo o yung mga bumabatikos. Hindi ba? O yung mga sumasalungat. Hindi ba? Parang si Alan Peter Cayetano. Natawa ako nung sinabi niya na, sige, imbestigahan nyo. Imbestigahan nyo ako. Diyan sa yung Southeast Asian Game, hindi ba? Kasi yung kaldero ipik nga Gumawa siya ng kaldero na mataas, hindi ba? Poste, tapos nilagyan ng kaldero. Ay ang poste 10 by 10. 10 by 10 feet, hindi ba? At ang kaldero siguro mga 8 diameter na kaldero. Inilagay doon ay 55 million ata ang halaga. Ay sige, ay imbestigahan nyo ako. Pero iimbestigahan din daw niya ang mga flood control project. Ay ang mga nakinabang din sa flood control kwan din mga tauhan din ni Duterte po Ayan po. Kaya tama ito The thief comes to steal and to kill. Ang gusto niya ay iimbestigahan din niya yung mga ay kahit na imbestigahan mo si Marcos, imbestigahan mo si Ping Lacson, imbestigahan mo si Soto, ay wala mga project yan kasi huminto yan Huminto sa serbisyo. Ay kayo, hindi kayo huminto. Hindi ba? Ayan po congressman, tapos senador. Tapos pagkatapos ng senador, congressman ulit. Hindi ba? Lahat ng ganon, mai-involve kasi nga hindi kayo huminto,
ay si Bam Aquino, anong ikakaso nyo dyan? 6 na taon yan. Natalo yan eh. Oh, si Pangilinan, Francis Pangilinan, huminto din yan. 6 na taon din ata yan eh. Huminto eh. Anong iimbestigahan yan? O anong project yan na nakuha nung nakahinto sila? Ayan po eh. Oh, ay pero nga, ay inuulit ko lang the thief comes to steal and to kill and to destroy. Ayan po. Kaya mag-ingat po tayo mga kababayan, mga minamahal. At sana po sa ating pakikinig po ay nakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Inuulit ko lang mahirap talaga ang labanan, ang evil. Kasi nga, pwede ka nilang patayin eh. Pero huwag po tayo mag-alala kasi nga may Diyos naman eh. Opo, may Diyos eh. Alam yan. Oh. Ang kwan lang natin ay talagang sumunod tayo na be vigilant at saka be sober. Kung maari ay slow down, pero ay hindi ako bumabatikos ng pan eh, yung paulit-ulit. Basta nasabi ko na at pinipili ko po ang mga salita ko. Opo, kahit na alam ko na nang nagnakaw yan, ay hindi ko imamagnify yan. Pero bibigyan ko ng mga rason bakit magbabayad sila. At saka ako po, kung nagsasalita man ako ng ganon, ay hinihiling ko po sa Panginoon na sana ay maramdaman nila na mahal ko sila. Dahil sa pagmamahal, ayaw ko silang mabulit dyan sa ganyan o mapunta dyan sa mga pagnanakaw. Kailangan yun ang makita nila na because of love ay sinasabi mo ito. O because of love, gusto mo silang baguhin. Because of love, ay gusto mo silang alisin doon sa mga kumunoy na ganyan, hindi ba? O ayan. O sige po, hanggang dito na lang po at sana ay sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo at yung nakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.